Pulis pinagbawalan or pananagutin daw po kapag ito ay nakipag-ugnayan sa International Criminal Court. Yan po yung bagong balita at warning. Yan ang sinasabi ng Department of Justice. Kasi raw ang desisyon ng pamahalaan under President Marcos, hindi talaga pwede ang ICC. So, sang-ayon ba kayo dyan? At parang naiipit dito ang PNP. Kasi alam nyo kung bakit. Ganito po kasi yung sinasabi nung mayroong access sa ICC. Especially dyan si Attorney Cristina Conte. Si Attorney Conte ay isa sa mga abogado ng mga biktima ng di umano'y extrajudicial killing or human rights violation sa ilalim ng Duterte administration na nag-file ng kaso before ICC. So meron siyang access at idea sa mga nangyayari. Ang sinasabi ni Attorney Conte, maraming paraan na dapat gawin at kayang gawin ng ICC. Kahit na may sinasabi ang ating gobyerno na hindi makikipag-coordinate. Kasi ganito pala, kahit online pwedeng makipag-ugnayan ang ICC sa Philippine National Police. Hindi lang pala kailangan personal na pakipag-ugnayan para sa investigasyon at makakuha ng impormasyon. So pwedeng nangyayari online o kung anumang pamamaraan. At ito pa yung sinasabi ni Attorney Conte kung kayo po ay maniniwala na alam daw ng gobyerno na mayroong kakayanan ng ICC mag-imbestiga at gawin nila ang kailang trabaho kahit walang coordination. Sa investigasyon po yun. Iba yung investigation kaysa sa implementation ng warrant of arrest kung meron na. Kasi ang investigation maraming paraan na pwedeng gawin. Ang pag-i-issue ng warrant of arrest, yan po'y karapatan ng Philippine government o ng PNP na ipatupad yan kung gusto. Pero kung ayaw ng pamahalaan, yun ang magiging problema ng ICC. Pero yung investigasyon, pwede pala. Maraming magagawa at dapat gawin. Yan po yung nangyayari. Ngayon, balik tayo dun sa pagbabawal. Kasi in-expose na po ni dating Senador Trillanes dahil yan ay isa rin sa may mga access sa ICC dahil isa yan sa mga complainant. Ay alam naman ninyo, pagka-complainant, may access yan sa mga update ng mga kaso kung anong nangyayari. Mga 50 raw na mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng PNP ang kinakausap. Mukhang nakausap na. Yun na yung pagsasabi ni Attorney Conte na maraming paraan para magawa ng ICC ang kanilang investigasyon. Pwede silang pumasok dito. Pwedeng hindi. Ay maaari nangyari na ngayon. Katunayan, sinasabi po ngayon ni dating Senador Trillanes, kung kayo naniwala o hindi na naman magtatagal, may warrant of arrest na eh. Grabe. So ngayon, yung pagbabawal sa PNP para makipag-ugnayan, ay hanggang saang level ang pananagutan dyan. Kung halimbawa ay nakipag-usap online at hindi naman kasi i-reveal ng ICC kung sinong kinakausap nila. Dahil for security reason, yan siguro ang diskarte. Alam mo sa investigasyon, local investigation, national investigation, o international investigation, may kanya-kanyang diskarte ang mga investigador. Ay kung ang diskarte nila ay itago talaga ang pangalan ng kanilang naimbitahan at saka lang nila ilabas sa trial. Kasi ang investigation, paghahanap lang ng ebidensya. Pag may probable cause, lilitisin sa korte. Doon sa international court, pag may basihan, doon pa lang nila i-reveal kung sino mga testigo. O, doon pa yon. Pero nagawa ng investigasyon. Ganun po yun eh. Ako, tagal kong police reporter, kaya alam ko yan eh. Naging NBI reporter din tayo. Nag-cover din ako sa mga hearings sa korte. Kaya alam ko yung mga proseso niyan. Meron hong pamamaraan ng investigador na hindi natin alam. At legal yan. Saka lang nila ilalabas ang identity ng mga kausap nila pag na-file ang kaso kasi public document yan at saka pag naglitis, yan po ay lalabas ang mga pangalan. Yan ang pwedeng nangyayari. Ano pong inyong masasabi sa mga galawang ito? Ayan. Sunod na pag-usapan natin ito naman. Yung mga until now ay pro-China
tagapagtanggol, propagandista ng China, kung sino man yan, alam na ninyo siguro yan, patuloy na humihina na. Kasi ramdam nila ang Pilipino ay hindi nila nakukuha. Majority ng mga Pilipino naninindigan sa West Philippine Sea issue. Majority ng mga Pilipino sumusuporta kay Pangulong Marcos sa paninindigan atin ang West Philippine Sea. Kaya hirap na hirap itong mga pro-China, kahit inuutusan sila siguro ng China, o baka may director yan, may producer, may financer, kaya patuloy nilang nililinlang ang mga Pilipino na sila'y kampihan. Hindi po nila nakukuha. Nasa ibang level na ang kanilang kampanya ngayon. Nananakot na sila. Tinatakot na nila ang taong bayan na baka daw magulo. Kasi hindi nga nila makuha sa tamang pakikiusap at paglalatag ng mga kanilang argumento. Akala nila ay makukumbisi ang tao. Lahat ng argumento nila, pagiging pro-China, hindi kagatin ng tao. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, tinatakot na lang. Ay di lalong hindi susuporta. Kaya manindigan tayo, maniwala tayo, atin ang West Philippine Sea, ang ginagawa ng Philippine Military, ng Philippine Government, ay pabor sa mga Pilipino. Huwag maniwala sa panlilinlang ng mga pro-China na tayo isusubo sa kaguluhan. Hindi po business ng pamahalaang Pilipinas ang away kahit noon hanggang ngayon. Manindigan lang, makikipaggera na. Hindi totoo yan. Pananakot at maling impormasyon yan. Any comment, reaksyon, malaya kayo dito sa aking mga channel. Kaya nga, Mike Abi, opinions ito. MA Pinoy TV, malaya ang ating pagtalakay. Okay? At nilalatag natin ang ating mga interpretation, opinion, analysis sa mga national at international issue sangkot ang ating bansa. Sunod na pag-usapan natin, good news ito. Ito ang good news talaga. Abay, matindi. Alam niyo bakit? Billion dollars investment na pala ang pumasok sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Investment, BOI, at Department of Trade and Industry o DTI. Yung pong BOI at DTI, yan po ay mga membro ng economic managers ng administrasyon. Sila yung nagpa-follow up, sila yung merong access, sino-sinong mga negosyante mula sa abroad, foreign investor ang pumapasok na rito, nakapasok na, papasok pa, base sa mga travel ni Pangulong Marcos. Pagkukumbinsi na open ang Pilipinas sa lahat ng business. So ganyan na po, billion dollars na pala ang pumasok simula ng 2022 hanggang ngayon. Hindi lang ito masyadong pinag-uusapan kasi business story. Yung mga tao dyan, pag hindi nadagdagan ng kailang pagkain sa pagkainan, pag wala silang pera, akala nila walang business, hindi naman ganun kadali yan. Kahit na dumating ang negosyo ngayong araw na ito o ngayong taong ito, sa isang taon pa yan maramdaman. Pero at least, nandyan na. Sa susunod na mga taon maramdaman. Pero ang hanap buhay at pagkain, yan ay hinahanap. Hindi yan hinihintay. Hindi yan darating sa bahay. Kaya kayong may pagka-antipatiko ang mga sagot pag sinabing maganda ang negosyo, sasabihin nyo, hindi totoo yan, dahil nyo naramdaman, aba hindi naman darating sa inyo yan. Hahanapin nyo yan. Pag may business, may trabaho, mag-apply kayo, magtrabaho. Pag may trabaho, may pera ka, may pagkain ka. Ay gusto naman ninyo, may pagkain kayo, may pera kayo, wala kayong trabaho. Ay hindi naman pwede yun. Tapos pag hindi na ibigay ng gobyerno ang gusto nyo, sasabihin nyo, mahina ang gobyerno, mahina ang ekonomiya, ay kalokohan yan. Kailangan trabaho. Lahat ng bagay, meron sa atin, pinagtatrabahuhan dapat yan. Hindi yan basta hinihintay. Huwag kayong mabuhay sa ayuda, kaya nga ayuda, temporary lang. Suporta lang yan, pansamantala. Ayan. Okay, magagalit ha, dinidiin ko lang yon para nakakaintindihan. Ayaw ko ng bulan Ayaw ko rin ng naniniwala dun sa mga fake news at saka maling argumento sa kanilang interest lang.